Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa healthy habits for na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa healthy habits for na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong mapitong ito. Sa healthy habits for na to. Para sa healthy Pilipinas. Ayan, isang malusog na araw sa ating mga Mimaropans, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Marinduque. Ayan, sa mga nanonood nating netizens dyan, kaway-kaway naman. Sa mga nanonood ng live, click naman ng like o kaya naman ay heart. Today is a very special episode dahil hindi lamang isa, kundi dalawa kami ninyong makakasamang maghatid ng mga balitang pangkalusugan. Ayan, magpakilala ka na, Hana, sa ating mga netizens. Muli po kaming nagbabalik upang sumasahimpapawid upang magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan sa inyo mga kababayan. Welcome pong muli sa ating DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako po ang inyong lingkod, Hannabel Marquez. At ako naman po si Miss Jewel May Lim mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque. Ang inyong mga bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Ayan, Hana, hi! Hello partner, kamusta ka? Very excited ako nakasama kita today. Ako din partner na medyo First time, no? First time tayo nag-sama. And syempre, hello sa mga kasamahan natin dyan sa Provincial DOH Marinduque. Shout out. Ayan, hi sa ating Provincial Health Officer, Dr. Rachel Rowena Garcia, na ngayon ay tumatanggap ng kanyang award sa pagsaserbisyo. Ilang years na nga si Doktora sa service? Sa pagkakaalam ko, partner, ay 35 years in 35? service. Parang Yes, mahaba o partner. 25? 35. 35, parang ganun. Tapos yung iba natin kasama, mga nasa 10 years 10 na. years. Ayan, congratulations muli sa inyo. At ngayong pagsapit ng buwan ng Setyembre, ay iisa-isahin natin at bibigyang highlight, partner, ang mahalagang health celebrations natin para sa buwan na ito. Tama ka dyan, partner. At ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang World Suicide Prevention Day. Together, we can be the light, and through actions, we can build a world where suicides are not as prevalent. Alamin ang 7 healthy habits at isabuhay ito para sa malusog at matibay na pangangatawan through the years. Care for yourself and care for others. Sa pagdiriwang ng Suicide Prevention Day, isang kaganapan na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa pagpapakamatay, mga sanhi nito, mga kadahilanan sa panganib, at mga hakbang sa pag-iwas. Ang pangunahing layunin ng buwan ng kamalayan na ito ay upang turuan ang mga individual at magbigay ng mga mapagkukunan ng suporta para sa mga nahihirapan sa mental,
na pag-iisip o pagharap sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. At sa buong Suicide Prevention Month, ang iba't ibang organisasyon, mga profesional, sa kalusugan ng isip at mga komunidad ay magtutulungan upang hikayatin ang mga pag-uusap tungkol sa kagalingan, bawasan ng stigma sa paghingi ng tulong at ipalaganap ang impormasyon tungkol sa mga magagamit na mapagkukunan para sa mga nangangailangan. Ikaw, partner, kamusta ka? Ako, okay lang. Hindi, pero ang hirap sabihin na okay lang, no? Kasi minsan yan yung mga sinasabi din ng mga taong depressed, di ba? Okay lang, pero yung pala malalim na yung pinagdadaanan. So, paano ko nga ba i-describe yung feeling ko ngayon? Ako, excited na kasama kita, partner, at masaya ako na sabay natin nagagawa itong radio hosting na alam naming love namin at passion namin itong gawin. Ikaw ba, partner, ano yung mga ways mo kung sa pagde-distress? Para sa akin, partner, ang pagdi-distress ko or para mawala yung stress ko, siguro ay pagka-uwi ko tuwing hapon ay nagja-jogging ako. Wow, physically active. Oo nga, Yes, nakikita ko yung mga partner. my day mo. Ilan yung tinatakbo mo? 9 kilometers 9 kilometers. kahapon, Grabe, partner. ang lakas mo tumakbo, partner. Yan yung gusto kong gayahin sa'yo. Pero siguro sa mga susunod na araw, kakayanin ko na. Mga ano lang muna, unti-unti, no? Hindi naman kailangan agad-agad 9 kilometers. Mga 2 to 3, pwede na ba yun? Yes, Sa partner. tingin mo, pwede na yun? Mga baby steps yun. Baby steps daw muna bago natin Yes, marating yung partner. mga tinatakbo ni Hana. At Ayan. mga kababayan, kung ikaw o may isang tao kang kakilala na nakikipaglaban sa pag-iisip, pananakit sa sarili o pagpapakamatay, mahalagang humingi ng tulong. Bilang karagdagan, ang mga profesional sa kalusugan ng isip, therapist, at tagapayo ay maaaring magbigay ng tulong at gabay. At mga kababayan, ang pagpapakamatay ay isang pangunahing problemang pangkalusugan ng publiko na may malawak na epekto sa lipunan, emosyonal at pang-ekonomiya. Tinatayang kasalukuyan ay mayroong higit sa 700,000 na nagpapakamatay bawat taon sa buong mundo na lubhang nakakaapekto sa mas maraming tao. Partner, ano naman yung maaari mong maipayo sa mga tao na may pinagdaraanan sa buhay? Yes, partner. Ang mahirap kasi sa depression. Depression is one of the causes of suicide, no, partner? Yes, partner. Is hindi natin agad makikita yung signs na may pinagdaraanan pala yung isang individual o isa nating kakilala. Kasi tinatago nila sa atin yung mga pinagdadaanan natin. So, ang hirap ma-detect. So, sa akin, partner, habang tumatagal kasi, mas nakikilala ko yung sarili ko at mas na inaalam ko yung paraan para mabawasan yung stress ko. So, yung mga bagay na hindi ko kayang makontrol o wala na akong power to control, nile-let go ko na. Kesa ma-stress ako ng ma-stress at wala din naman akong magagawa. So, hanap na lang ng ibang paraan para ma-focus yung attention natin na pwede rin tayo mag-benefit. Ayan, kagaya nga ng sinabi mo kanina, ikaw tumatakbo ka, 'di ba? Para imbes na magka-problema ka, dinadivert mo yung attention mo sa pagiging physically active. Ako naman, dati kasi stress eating talaga yung paraan. I'm sure hindi lang ako yung ganun, pero marirealize mo kalauna na it's very unhealthy way, 'di ba, para mag-distress. So sa ngayon kasi ang ginagawa ko,
manood ng Netflix show. Lalo na yung mga teleserye nating sinusubaybayan dyan. Ayan. At syempre, yung mga aso ko, hello sa mga puppies ko. Wow, parang nanonood, no? Yung mga puppies namin na talagang, namin yan, source of joy namin yan. Kaya, pag uwi sa hapon, lagi silang nakasalubong, kahit walang pasalubong, ayun, nawawala yung stress namin. Yan. Tama ka dun, partner. Pero partner, yung sa suicide prevention celebration ba ay may triennial team? Kasi every year, alam ko meron yan team eh. So for this year, ano ba yung team ng suicide prevention? Tama ka dyan, partner. At ang triennial team para sa World Suicide Prevention Day sa taong 2 hanggang or February 24 hanggang 2024 mga kabayan hanggang 2026 ay Changing the Narrative on Suicide. Ang temang ito ay naglalayo na mapataas ang kaalaman patungkol sa kahalagahan ng pagbabawas ng stigma at ang pagkakaroon ng open conversation Ayan, tama. para maiwasan ang suicide. Magmula sa kultura ng katahimikan, ninanais nito ang pagkakaroon ng isang komunidad kung saan malakas ang pangunawa, suporta, at pagiging bukas sa ganitong usapin. Tama. Ayan, ang ganda ng team for 2024 to 2026. It's changing the narrative on suicide. Yes, Kasi yun talaga ang partner. kalaban ng suicide, yung stigma na nakadikit dito. Kaya naman, yung ibang individual na may pinagdaraanan partner, nahihiya silang i-open kung ano ba yung mga nangyayari sa kanila at kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Yan. Ikaw ba partner, may mga kakilala ka bang pinagdadaanan na problema? Yes, partner, madami akong kakilala. Pero, dapat nating ipaalala sa kanila na andito tayo at Yes, that's lalong correct. hindi sila nag-iisa. Yes, kagaya nga ng lagi nating sinasabi na it's okay to seek help, 'di ba? And- Okay lang humingi ng tulong Yes, pagdating sa partner. usaping mental. And sometimes, it's okay not to be Yes, okay. tama. At your feelings are always Valid. valid. Ayan. At sa pamamagitan nito, partner, ng pagsisimula ng usapin tungkol sa suicide, ito ay ang isa sa mga unang hakbang sa pag-iwas sa pagpapakamatay. Maiksi o mahabang kwentuhan man, ito ay nag-aambag sa pagkakaroon ng matulungin at maunawaing lipunan. Maaari tayong maging gabay sa mga taong nakakaranas ng pag-iisip ng pagpapakamatay at ipaalam sa kanila na mayroong pag-asa. Iminumungkahi din ito ang mga usapin na ating sisimulan ay maaaring magbigay ng pag-asa at tulong sa mga nahihirapan. Actually, partner, parang ang daming activities ngayon ng mga rural health units natin sa kanya-kanyang LGU, no? Yes, Tungkol sa partner. mental health. Katunayan, yung mga kasamahan natin na si Shara na isang psychometrician at si Afia na isang social worker ay nasa Torrijos ngayon para sa isang mental health activity. Kalahok ang mga high school students, tama ba? Ng iba't Ang mga ibang senior high high school school. students ng senior high Torrijos. school. Ayan. At alam ko meron ding activity for mental health ngayon ang Buwak LGU. Yes, partner. Siyempre, hindi lamang sa mga estudyante mahalagang ipaalala ang kahalagahan ng pag-uusap sa mental health, kundi lahat ng ages yan, tama partner? Yes, partner. Mapabata man O o matanda. mapatanda. Yeah. So, meron ba tayong mga hotlines, partner, na maaring tawagan ng ating mga kababayan pagdating sa usaping mental health? Yes, partner. Mangyaring tumawag lamang sa numero ng National Center for Mental Health Crisis Hotlines. Ito ay ang 1553 Luzon Nationwide Landline Toll-Free or ang 0917-899-8727. Ito ay para sa mga Globe and TM subscribers o ang numerong 0966-351-4518 at ang 0908-639-2672
at maaari rin silang magsulat ng mensahe o liham sa https doh.gov.ph NCMH Crisis Hotline. At mga kababayan, laging tandaan, it's okay to seek help. At partner, ang mga numerong ito na nabanggit mo ay libre at 24 hours available, tama? Yes, partner. Ayan, ulitin lamang natin para sa ating mga netizens na nakikinig ngayon. Ayan, para sa usaping mental health, ayan, just dial 1553 para sa Luzon nationwide landline toll-free. Ayan, makikita nyo yan sa ating screen ngayon. At para naman sa Globe NTM subscribers, pwede nyo tawagan ang 0917-899-8726 at 0966-351-4518. At para naman sa Smart and Talk and Text subscribers nating mga kababayang Marinduqueño, ayan, pwede nyo tawagan ang numerong 0908-639 at 2672. At katunayan, mga kababayan, ay pwede rin kayong lumapit sa ating mga rural health unit kung kailangan nyo ng makakausap tungkol sa inyong mental health. Yes, mga kababayan, at lagi nating tandaan na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas dahil may mga taong nagmamalasakit at gustong suportahan ka. At sa bawat pagsubok sa buhay, nandito kami upang samahan ka. Kaya naman, #care for yourself and care for others. At dyan nagtatapos ang usapang mental health at World Suicide Prevention Day sa araw na ito. Ngayon naman mga kabayan ay pag-usapan natin ang isang sakit na I'm sure ay didinig nyo na din. Partner, ikaw ba, nadidinig mo ba itong sakit na Mpox? Yes, partner, madalas ko itong marinig mapa TV man or internet at maging sa ating opisina. At dahil dyan ay mahalaga nating pag-usapan kung ano nga pa ang sakit na ito para sa kaalaman ng mga kababayang Marinduqueño. Ayan mga kabayan, sa patuloy na pagkakaroon ng kaso ng Mpox sa ating bansa, ang Kagawaran ng Kalusugan ay pinapaalalahanan ang bawat isa na mag-extra ingat para iwas Mpox. Higit lalo ang mga bumabiyahe paglabas at pabalik ng bansa o ang mga pumupunta sa mataong lugar. Sundin ang preventive measures para sa sarili, pamilya at komunidad. Ayan, mahalagang mag-ingat sa pamamagitan ng pag-iingat at pakikinig sa tamang impormasyon mula sa Department of Health. Ayan, para sa ating unang katanungan, ano nga ba ang sakit na Mpox? Ayan, bilang mayroong mga naitatalang kaso ng Mpox mula sa ibang bansa at dineklara ito ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern mga kabayan. Ayan, ang Mpox ay lubos na nakakahawa sa skin-to-skin contact o ang madikit ang iyong balat sa balat ng may sakit na ito. Maaari itong magdulot ng mga lesions o sugat sa balat o katawan at maaari rin itong mauwi sa pagkamatay dahil ito ay may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ayan, pag-usapan natin partner ngayon yung mga sintomas ng Mpox. Ang mga karaniwang sintomas ng sakit na ito ay yung lagnat, pagsakit ng ulo, kasama din yan. Ayan, kasama din sa sintomas ang pananakit ng katawan, pagkaroon ng kulani, chills, o panginginig sa matinding pagkapagod. Kasama din dyan ang pananakit ng lalamunan, ubo o baradong ilong. At syempre, yung pagpapantal na mukhang pimples o yung maliliit na paltos o tinatawag nating blisters. Ayan. Kung nakikita nyo sa ating screen mga kabayan, maaari kayong magkaroon ng pagpapantal sa mukha, loob ng bibig, kamay, paa, dibdib, ari o kaya naman ay sa puwetan. At para naman sa mga nagtatanong kung ilang araw ba ang pagkakaroon at paggaling sa sakit na ito, ayan, ang incubation period mga kabayan o yung bilang ng araw mula sa pagkahawa hanggang unang sintomas ay 5 araw hanggang 3 linggo.
At sa tagal naman ng sintomas, ito ay tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Alam ko, partner, ito ay nakakahawa mula sa unang araw ng paglabas ng sintomas hanggang sa matanggal yung pagkatuyo ng blisters. Ayan. Paano nga ba kumakalat ang sakit na Mpox? Ayan, una dyan mga kabayan, yung skin-to-skin contact sa pantal o butlig o paltos o kaya naman yung likido na mula sa katawan ng may Mpox. O kaya naman ay pwede rin sa mga likido mula sa katawan ng may sakit, katulad ng laway, sipon at plema. At pwede rin sa contact sa mga tela or surface na kontaminado ng mga likidong ito. At syempre, pwede rin itong makahawa mula sa inang may Mpox sa kanyang sanggol, sa kanyang sinapupunan. At para naman sa mga aktibidad na nagpapataas ng exposure ng sakit na ito, ayan, ang exposure sa Mpox virus ay tumataas sa mga aktibidad na may mataas na skin-to-skin exposure. Katulad yan ng pakikipagsiksikan, matagalang pakikisalamuha at pakikipagtalik. At mga kabayan, sa ngayon ay wala pang tiyak na gamutan laban sa Mpox. Nagbibigay tayo ng alaga at gamutan base sa mga sintomas ng pasyente, katulad dyan ng paracetamol para sa lagnat at hapdi dulot ng pantal. Ayan, makikita nyo sa screen yung comparison nung Mpox, smallpox at yung measles. Ayan, yan ang pagkakaiba nila. Kasi yung iba, partner, nalilito pa rin sa monkeypox, chickenpox, pareho daw ba ito? Or magkaiba ba ito? Ayan, yan po ang difference ng monkeypox sa chickenpox. So mga kababayan, magkaiba po ito. Kaya naman protektahan ang sarili gamit ang minimum public health standards. Kung maaari ay magsuot ng long sleeves at pantalon upang matakpan ang balat. Pwede ring magsuot ng face mask, laging sanitize ang mga kamay at syempre umiwas muna sa pakikipagsiksikan. At ito, isa pa itong tanong ng ating mga netizens. Isa bang sexually transmitted disease ang Mpox? Ayan, mga kabayan, ang Mpox ay hindi itinuturing na STI o sexually transmitted infection, ngunit kadalasan ay naipapasa ito dahil sa skin-to-skin contact habang nakikipagtalik o sa mga iba pang intimate na aktibidad. Ayan, meron pa tayong next question dito, partner. Ayan, kung ako ay sexually active o may planong makipag-sex, paano ko ba maiiwasan ang Mpox? Syempre, ang sagot natin dyan, mga netizens, ay maging maingat sa pakikipagtalik. Una, importanteng kilalanin ng mabuti ang kapartner at alamin kung may kakaiba pang pantal, butlig at paltos. Limitahan muna din ang bilang ng sexual partner. Ayan, dapat isa lang daw muna. At syempre, dapat yung kilala mo. Tumataas ang risk of exposure sa monkeypox sa mga taong may iba't ibang sexual partners. So, yung mga kababayan natin dyan na merong mga iba't ibang sexual partners, ayan, pinapayo namin na limitahan muna para sa inyong kaligtasan. At kahit na ang monogamous relationship, mga kabayan, o yung iisa lamang ang partner, ay kailangan ding mag-ingat at alamin ang exposure ng bawat isa. O kaya naman ay practice safer sex. Ayan, go virtual muna, mga kabayan. Gumamit ng video call kasama ang partner na pinagkakatiwalaan mo, syempre. At syempre, no touch at maaring mag-self-pleasure muna nang magkahiwalay ang mag-partner. At para sa next question natin, ayan, may mga sintomas ako ng Mpox. Ano ba ang dapat kong gawin? Ayan, mga kabayan, ito ang dapat gawin kung may sintomas ng Mpox. Una, mag-isolate at iwasan ang physical contact sa ibang tao. Huwag hawakan o kamutin ang mga pantal, butlig at paltos.
Madalas ding mag-sanitize ang mga kamay or always sanitize your hands. Pwede ring magsuot ng long sleeves, pantalon at face mask. At syempre, consult tayo agad sa ating pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar at ipagbigay alam ang iyong history at sintomas. At para naman sa mga paalala para sa mga babiyahe palabas ng bansa. Ayan, planuhin ng maigi ang inyong biyahe. Alamin kung mayroong mga posibleng kaso ng Mpox na itala sa lugar na inyong pupuntahan. At alamin ang malapit na health center sa lugar na iyong pagbabakasyonan. Ang karagdagang pag-iingat kapag pupunta sa ibang bansa ay makakatulong maprotektahan ang sarili laban sa Mpox. Para sa mga lalabas naman ng bansa, ayan, kayang iwasan ng Mpox sa tulong ng pag-iingat. Gawin ang mga sumusunod lalo na sa matataong lugar. Ayan, kagaya ng nabanggit kanina, magsuot ng long sleeves at pantalon, gumamit ng face mask lalo na sa kulob na lugar at yung masisikip at matatao. At syempre, always wash your hands. At kung makakaranas ng mga sintomas na tulad ng trangkaso na may kasamang pamamantal na mukhang pimple, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar. At para naman sa mga pabalik ng bansa, ayan, sa mga kaibigan, mga family members nating babalik dito sa Pilipinas, suriin muna ang sarili para sa maaaring sintomas ng Mpox. Kung tingin nyo ay mayroon kayong sintomas, kumonsulta muna sa primary care provider o sa ating mga rural health unit at ipagpaliban ang biyahe pabalik ng bansa. At sumunod sa abiso ng airport o seaport sa pagpasok ng bansa. Ayan, at kahit nakabalik na sa tahanan, bantayan pa rin ang sarili kung sakaling may mga sintomas na lumabas upang hindi na mahawa ang inyong mga family members o mahal sa buhay. Inihahanda ng Department of Health ang sistema nito at pati na ang mga health workers ang detection at surveillance upang ma-detect at report agad ang kaso ng Mpox sa bansa. At sa kasalukuyan mga kabayan ay wala pang abiso kung magkakaroon ng mga travel van papunta sa ibang bansa. At tandaan ay hindi kailangang mag-alala sa tulong ng pag-iingat, kaya naman mga Mimaropans at lalong-lalo na sa mga kababayan nating Marinduqueño, manatiling maalam sa tulong ng mga lehitimong otoridad katulad ng Department of Health para sa mga anunsyo. Protektahan ang sarili at ang buong pamilya laban sa sakit at maling impormasyon. At maging handa sa banta ng Mpox, sundin ang mga health reminders. Ayan, pag-usapan din natin ngayon, partner, ang isa pang sakit na tumataas sa ating probinsya. Yeah, tama ka dyan, partner. Pero bago natin pag-usapan ang sakit na iyan, ay magkakaroon po muna tayo ng kaunting patalastas. Ayan, ang magbabalik ang DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong-pito. 7 healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong-pito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Sabi healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Free Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Sabi healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Ayan, at nagbabalik tayo sa DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ayan, partner, pag-usapan natin muli yung kaninang topic natin, yung dengue. So, ano nga ba ang dengue, partner? Ayan, partner. At para sa kaalaman ng lahat, kalimitang naglipa na ang mga lamok sa panahon ng tag-ulan. Ngunit sa mga normal na araw, ang mga lamok ay namamahay sa basa, tambak, masukal at maduming lugar. Kung kaya't puksain o palakasin ang depensa laban sa sakit na dengue sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tama at maayos ng kapaligiran. At partner, ano nga ba ang dengue? Ito ay isang impeksyon na dala ng kagat ng babaeng lamok na Aedes aegypti. At partner, ito ay maaaring magka-dengue o maaaring magka-dengue ang isang tao hanggang sa 4 na beses dahil sa iba't iba nitong serotypes o ang dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3 at ang dengue virus 4. Ayan, tama ka dyan, partner. Kasi dati, di ba, partner, ang dengue, tumataas lang yan tuwing panahon ng tag-ulan. Tama ka dyan, Pero iba na partner. ngayon. All year round, may kaso na tayo ng dengue. Dahil ang dengue, namamahay na sila lagi sa mga, kagaya nga ng sinasabi mo kanina, partner, ayan, namamahay sila sa basa, tambak, masukal at maduming lugar. Kaya, kahit hindi panahon ng tag-ulan, meron pa rin tayong kaso, no? Tama ka dyan, partner. Kaya mainam na panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Yes. So, yung nabanggit mo kaninang Aedes mosquito, ano ba ang itsura nito, partner? Ito ay may puti at itim na guhit sa kanilang katawan. Ayan. Ito ay kadalasang nangangagat sa pagitan ng 6 to 8 ng umaga at 4 to 8 naman ng gabi. At tanging ang babaeng lamok lang ang nangangagat. Nangingitlog din ito sa malinis at hindi dumadaloy na tubig. Maaari itong magpakalat ng Zika, chikungunya at iba pang sakit. At may nagtatanong dito, partner, ano-ano daw ang sintomas ng dengue? Ito ay maaaring bigla ang mataas na lagnat na tumatagal sa 2 hanggang 7 araw. Sakit sa kasukasuan at kalamnan, panghihina, rashes sa katawan, pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pagtatae na may kasamang dugo.
At paano ba natin maiiwasan ang dengue? Maaari natin kabayan itaob ang mga lalagyan na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng mga lamok. Takpan ang iba pang imbakan. I-recycle o itapon ang mga bote at iba pang lalagyan. Magsuot ng long pants at long sleeves na damit. Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Gumamit ng mosquito repellent araw-araw at makiisa at suportahan ang mga hakbang sa inyong lokal na komunidad at mga proyekto ng gobyerno upang labanan ang mga sakit na tulad ng dengue. At mga kabayan, sa kasalukuyan, walang specific na gamot para sa dengue. Makatutulong ang mga pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga habang nagpapagaling. Iwasan natin ang pag-inom ng aspirin o ang ibuprofen para sa lagnat at sakit ng katawan. Kung lilom or kung iinom ng herbal o alternative medicine para sa dengue, ito ay konsulta muna sa doktor. Agad kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung may mataas na lagnat o nakararamdam ng alinman sa mga sumusunod. Maaaring lumala ang dengue sa loob lamang ng ilang oras. Kaya mga kabayan, muli maglinis, magmasid at mag-ingat. Ayan, tama ka dyan, partner. At syempre, yung pagsasagawa ng 4 o'clock habit Yes, sa ating mga partner. lokal na komunidad, meron tayo niyan every barangay dito sa ating probinsya. At yung ating Dengue 5S, yan ay kasama dyan yung mga nabanggit mo kanina, no? Una, suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ikalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Ayan, ikatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Ikaapat, sumuporta sa fogging o yung misting, partner, na isinasagawa natin sa mga barangay dito sa ating mga LGUs. At panglima, siguraduhing sapat ang dami ng iniinom na tubig. At syempre, tama din yung sinabi mo kanina na kapag nakaramdam ng sintomas ang sakit na ito, ay agad na kumonsulta sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar. Yes, Kasi ang partner. binabantayan natin dito, partner, ay yung magkaroon ng sintomas ng pagdurugo ng ilong at pagsusuka at pagtatayo na may kasamang dugo. Dahil delikado ito, maaring bumaba ang platelet ng pasyente. Kaya naman laging mag-ingat mga kabayan laban sa dengue. Let's dengue it out. At another topic natin for today, partner, ay yung school-based immunization. Yes, Sa katunayan, partner. nung isang araw, nung September 17, ayan, nagkaroon tayo ng orientation tungkol sa school-based immunization kasama ang ating mga doctors, ang ating mga nurses, mga midwives mula sa rural health unit sa ating probinsya, kasama ang ating mga DepEd nurses para sa programang pagbabakuna sa eskwela o yung ating Bakuna Eskwela. Ayan, partner, ano nga ba ang school-based immunization? Ayan, yung ating school-based immunization ay libreng pagbabakuna laban sa HPV, measles, rubella, tetanus at diphtheria. Ayan, ang school-based immunization ay isang programa ng Department of Health sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education na naglalayo, partner, na magbigay proteksyon laban sa mga nakakahawang sakit katulad nga ng nabanggit ko kanina na tigdas, rubella, tetanus at diphtheria at human papilloma virus o yung HPV. Yan yung bakuna natin, partner, laban sa cervical cancer.
At sa ganap na pagpapatuloy ng mga face-to-face classes, ayan, dahil balik na sa face-to-face classes ang ating mga kabataan, ang mga mag-aaral ay may mas mataas ng tsansa na makakuha ng mga nasabing nakakahawang sakit. Kaya naman ang pagpapatuloy ng serbisyong pagbabakuna kasama na ang school-based vaccination ay nagpapatunay na higit itong kinakailangan upang maiwasan ang mga krisis sa pampublikong kalusugan. Ayan, partner, alamin natin ang mga alituntunin o yung mga guidelines natin sa school-based immunization. Ito, partner, ay isasagawa sa buwan ng October. Ayan, naka-flash sa ating screen ngayon ang ating mga impormasyon, ang mahalagang impormasyon tungkol sa ating bakuna eskwela. Pero sa mga alituntunin, ayan, lahat ng serbisyo ng school-based immunization, kasama na ang pagbabakuna sa measles, rubella o yung MR, tetanus, diphtheria o TB, and human papilloma virus o yung sinabi ko kaninang HPV, ay dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad sa mga paaralan. Yung mga nasa ikaunang baitang o yung ating mga grade 1 at ikapitong baitang o yung mga grade 7 natin dyan ay dapat makatanggap ng bakuna laban sa measles at rubella at tetanus at diphtheria. Habang ang mga babaeng mag-aaral naman na nasa ika-4 na baitang o yung ating grade 4 ay dapat namang makatanggap ng bakuna laban sa human papilloma virus o yung ating HPV. So partner, ulitin ko lang yung ating mga grade 1 at grade 7, ayan, dapat silang makatanggap ng MR o yung measles, rubella, at yung TB o yung tetanus at diphtheria. Samantalang yung ating mga grade 4 students ay makakatanggap naman ng HPV. Pero ito ay sa mga babae lamang ibibigay. At syempre, ang informed consent na naglalaman ng impormasyon patungkol sa SBI o yung ating school-based immunization ay ibibigay sa mga magulang o tagapag-alaga ng ating mga mag-aaral. At maaari ding magdala ng kanilang routine immunization cards o yung mother and child booklet sa araw ng pagbabakuna para sa kumpirmasyon ng kanilang kasaysayan ng pagbabakuna. Kaya naman makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center para sa nalalapit na bakunahan ngayong darating na Oktubre. Sama-sama nating sugpuin ang mga nakakahawang sakit. Tandaan mga kabayan, ang mga bakuna ay ligtas, epektibo, libre at subok na. At sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng mga nakakahawang sakit. Ayan, partner, Hana, meron ka pa bang gustong i-add sa ating episode ngayong araw? Ay mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng mga sakit ay agaran po tayong kumonsulta sa pinakamalapit na rural health unit at lagi tayong mag-iingat. At syempre, kung kayo po ay may karagdagang katanungan o may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan mga kabayan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, Provincial DOH Marinduque. Munting paalala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Hannabel Marquez and Jewel Maylim mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque. Alamin ang 7 healthy habits at isabuhay ito para sa malusog at matibay na pangangatawan through the years. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Hanggang sa susunod na linggo, mga Mimaropans at mga kababayang Marinduqueño. Maraming salamat po. At stay safe, everyone. Thank you po. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin.
sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high GV sa Bishopy Lifestyle. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya minamahal. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa Healthy Habits Golden Goal. Para sa Healthy Pilipinas. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay,